Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, aktibong Pilipino sa larangan ng pamahalaan. Tingnan ang mga larawan. Kilala ba ninyo ang mga taong ito? Ano ang kanilang trabaho? Bakit mahalaga ang kanilang tungkulin? Ang ating bansa ay pinamumunuan ng mga taong inihalal ng mamamayan. Sila ay bahagi ng pamahalaan. Ngayon, aalamin natin kung paano nagiging aktibong Pilipino ang mga taong naglilingkod sa pamahalaan. Ano ang pamahalaan? Ang pamahalaan ay grupo ng mga taong namumuno at nagpapatupad ng batas sa bansa. Layunin nito na panatilihin ang kaayusan, magbigay ng serbisyo sa mamamayan, tumulong sa pag-unlad ng bansa. Mga halimbawa ng opisyal sa pamahalaan. Pangulo, pinuno ng bansa, pinakamataas sa posisyon sa bansa, nagpapatupad ng batas. Vice-presidente, pangalawang pinuno ng bansa, tumutulong sa presidente. Mayor or alkalde, namumuno sa lungsod o bayan. Kapitan, namumuno at namamahala sa barangay. Paano nagiging aktibong Pilipino? Ang isang Pilipino ay aktibo sa pamahalaan kung siya ay sumusunod sa batas, nakikilahok sa mga programa ng barangay, bumoboto ng tama, tumutulong sa komunidad. Basahin natin. Si Kapitan Lino. Si Kapitan Lino ay masipag na pinuno ng kanilang barangay. Araw-araw, iniikot niya ang komunidad upang tiyakin na maayos ang kalinisan at katahimikan. Nagpapatawag siya ng pagpupulong upang pakinggan ang problema ng mga tao. Kapag may bagyo, siya ang nangunguna sa pagtulong sa mga naapektuhan. Dahil dito, minamahal siya ng mga tao. Siya ay isang halimbawa ng aktibong Pilipino sa larangan ng pamahalaan. Sino si Kapitan Lino? Ano ang ginagawa niya sa barangay? Bakit siya minamahal ng tao? Paano siya naging aktibong Pilipino? Ano ang natutuhan mo sa kwento?
Ang pamahalaan ay may mahalagang papel sa pagpapaunlad ng bansa. Ang aktibong Pilipino ay nakikilahok at tumutulong sa pamayanan. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Sino ang pinuno ng bansa? Sino ang namumuno sa barangay? Ano ang tungkulin ng pamahalaan? Ang aktibong Pilipino ay sino ang namumuno sa lungsod? Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang pahayag at mali kung hindi. Ikalawang araw, pakikilahok ng mamamayan sa pamahalaan. Pag-ugnayin ang Hanay A at Hanay B. Pangulo ay isang pinuno ng bansa. Ang mayor ay may responsibilidad na mamuno sa lungsod. Ang barangay captain ay namumuno sa barangay. Ang pamahalaan ay grupo ng mga namumuno. At ang aktibong Pilipino ay sumusunod sa batas at tumutulong. Tingnan ang mga larawan. Ano ang ginagawa ng mga tao sa larawan? Bakit sila nakikilahok? Mahalaga ba ang pakikilahok sa pamahalaan? Hindi lamang ang mga opisyal ang may tungkulin sa pamahalaan. Bilang mamamayan, may papel din tayo sa pag-unlad ng ating komunidad. Pakikilahok ng mamamayan sa pamahalaan. Ang mamamayan ay maaaring bumoto ng tama sa eleksyon. Dumalo sa pagpupulong ng barangay. Sumunod sa batas. Makilahok sa mga programa ng pamahalaan. Magbigay ng suhestyon para sa ikabubuti ng komunidad. Bakit mahalaga ang pakikilahok? Upang marinig ang boses ng mamamayan. Upang makatulong sa pag-unlad ng komunidad. Upang magkaroon ng kaayusan at pagkakaisa. Ang aktibong Pilipino ay nakikilahok sa mga gawain ng pamahalaan, sumusunod sa batas at tumutulong sa pag-unlad ng komunidad. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ang pagdalo sa barangay assembly ay halimbawa ng ang pagboto ay tungkulin ng bakit mahalaga
ang pakikilahok. Ang pagsunod sa batas ay tanda ng pagiging sino ang dapat makilahok sa pamahalaan. Gawin natin. Kung ang mga pahayag ay wasto, iguhit ang buong puso at biyak na puso kung hindi. Ikatlong araw, aktibong Pilipino sa larangan ng sports. Ano ang ginagawa nila? Anong laro ang alam ninyo? May kilala ba kayong sikat na atletang Pilipino? Ang Pilipinas ay may maraming magagaling na atleta. Sa pamamagitan ng sports na ipapakita ng mga Pilipino ang kanilang galing, disiplina at pagmamahal sa bansa. Ngayon, pag-aaralan natin kung paano nagiging aktibong Pilipino ang mga tao sa larangan ng sports. Ano ang sports? Ang sports ay mga larong nangangailangan ng lakas, kasanayan at disiplina. Halimbawa, basketball, volleyball, boxing, swimming, badminton, athletics, gymnastics, weightlifting. Sino ang aktibong Pilipino sa sports? Ang aktibong Pilipino sa sports ay nagsasanay ng mabuti. May disiplina at tiyaga. Iginagalang ang kalaban. Nagpapakita ng magandang asal. Ipinagmamalaki ang Pilipinas. Kahalagahan ng sports. Nagpapalakas ng katawan. Nagdudulot ng pagkakaisa. Nagbibigay ng karangalan sa bansa. Naipapakita ng talento ng Pilipino sa buong mundo. Ang aktibong Pilipino sa sports ay may disiplina, tiyaga at pagmamahal sa bansa. Sa pamamagitan ng sports na ipapakita ang galing at pagkakaisa ng mga Pilipino. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ang basketball ay halimbawa ng ang aktibong atleta ay may ang sports ay nakatutulong upang ang paggalang sa kalaban ay tanda ng ang pagbibigay ng karangalan sa bansa ay tanda ng gawin natin. Kung ang mga pahayag ay wasto, iguhit ang buong puso at biyak na puso kung hindi.
Ika-4 na araw, mga kilalang atletang Pilipino at sportsmanship. Ano ang nararamdaman ninyo kapag nananalo ang isang Pilipino sa paligsahan? Bakit tayo nagiging proud sa kanila? Ang mga atletang Pilipino ay nagsisikap at nagsasanay upang maipakita ang kanilang galing. Hindi lamang sila naglalaro para sa sarili, kundi para sa buong bansa. Ngayon, pag-aaralan natin kung paano sila naging aktibong Pilipino sa larangan ng sports. Mga halimbawa ng kilalang atletang Pilipino. Alyssa Valdez para sa larong volleyball. Manny Pacquiao para sa sports na boxing. Heidelin Diaz para sa sports na weightlifting. Carlos Yulo para sa sports na gymnastics. Alex Ayala para sa larong tennis. Katangian ng aktibong Pilipino sa sports. Masipag magsanay. May disiplina. May respeto sa kalaban. May pagmamahal sa bansa. Marunong tumanggap ng panalo at pagkatalo. Ano ang sportsmanship? Pagiging magalang sa kalaban. Pagsunod sa tuntunin ng laro. Pagpapakita ng mabuting asal. Pagtanggap ng pagkatalo ng may respeto. Paano nakakatulong ang sports sa bansa? Nagbibigay ng inspirasyon sa kabataan. Nagpapakita ng talento ng Pilipino. Nagdudulot ng karangalan sa bansa. Ang aktibong Pilipino sa sports ay nagpapakita ng disiplina, pagtitiyaga at paggalang. Nagbibigay siya ng inspirasyon at karangalan sa bansa. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ang paggalang sa kalaban ay halimbawa ng sino ang kilalang boksingerong Pilipino? Ang pagtanggap ng pagkatalo ng maayos ay tanda ng ang sports ay nagbibigay ng patlang sa bansa. Ang masipag na pagsasanay ay tanda ng gawin natin. Kung ikaw ay magiging atletang Pilipino, anong sports ang iyong sasalihan? Iguhit ito at isulat kung paano mo ito mapagyayaman. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Makabansa. Paalam!